Hello guys and welcome to my channel, and this is Papa Dave, and for today's video guys, i-share ko sa inyo dito sa Shopify Dropshipping kung papaano natin ipapasa yung interview kapag binigyan nila tayo ng trial. So dito kasi sa trabaho natin, kapag in-interview tayo ni client, lagi silang nagbibigay ng trial. Halos lahat sila guys nagbibigay ng trial para makita nila kung talagang marunong ka sa trabahong in-applyan mo. So dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung papaano ko napasa yung trial na to dito sa Shopify Dropshipping, step by step, no, kung ano yung gagawin nyo. Okay guys, no, kung bago ka lang dito sa YouTube channel natin, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. Okay, sa mga naghahanap sa inyo ng online course, so pwede tayong bumisita sa va4ecomcourse.com. So ilalagay ko yung link sa description sa mga naghahanap sa inyo ng mga full course about dito sa e-commerce na trabahong ginagawa natin. Okay, so dito guys, no, Shopify Dropshipping to. So dito papakita ko sa inyo, ito no, yung pinapagawa niya, ito na yung pinaka-trial natin. So meron tayong trial na gagawa tayo ng product page dito sa Shopify. So basahin na lang natin dito no. Ito yung message nung client. So ito yung pinaka-product na gagawan natin ng sample. So ito ginawa na namin to. So dito, kung mapapansin nyo, nag-send na kami ng link sa kanya nung Shopify na ginawa namin. So, demo lang yon, no? Kahit sino sa inyo pwedeng gumawa nito. Pinademo lang niya talaga kung paano kami gumawa ng product page dito sa Shopify. At syempre, nagustuhan niya naman, no? So, nag-set up na siya ng meeting. Nagustuhan niya yung pinaka-sample na ginawa natin dito sa Shopify na paggawa ng product page ng product na to. So, yung product na to, guys, for demo purposes lang natin, no? So, hindi natin intended na ibenta yung product na to. So, para lang makita nyo or maipakita ko sa inyo yung kung papaano ginagawa yung trabaho na to. So, dito sa Google, ang ginawa ko nung una ay sinearch ko muna yung product. Hinanap ko yung Botox, B-Venom, Serum. Ito yung sinearch natin para makita natin yung pinaka-product. Kagaya nito, no, makikita natin siya sa Lazada. Yan. So, dito guys, no, sa Lazada, para makita natin yung ibang mga description ng product na to. Yan, makikita natin dito yung description ng product na pwede natin mailagay sa gagawin nating product page dun sa Shopify. So, meron na akong nakita dito, mga before and after. Yan, makikita natin dito. May mailalagay tayong mga pictures dun sa product page na gagawin natin. So, ang next naman na gagawin natin, syempre na-search na natin yung product, makakakuha na tayo ng information dito. Pupunta naman ako dito sa Shopify. So, magta-type ako ng shopify.com. So, kahit sino sa inyo guys, no, kayang-kayang gawin to. So, dito sa shopify.com, mag-start ako ng trial, tapos magsa-sign up with email ako, tapos magta-type ako ng random email. So, para sa pag-demo lang. So, maglalagay ako dito ng email at gmail.com, tapos maglalagay ako ng password, yan, para makagawa kayo ng account. So, ito ay para lang, pang-demo lang natin. So, click natin yung an online store, click natin yung next. I'm not selling yet, click natin yung next. Yan, lagi yung una yung pipiliin natin. Tapos, i-click natin to yung I'll decide later. Yan. So, nandito na tayo agad sa control panel ng Shopify. So, ang gagawin ko ay maglilista muna ako ng product kasi hindi tayo makakagawa ng product page kapag walang product yung pinaka-Shopify store natin. So, i-click ko yung product. So, dito sa gilid. Yan. Tapos, i-click ko tong add product. So, gagawa muna ako ng random product, no? Lalagay ko na lang dito shoes. Yan. Tapos, test. Tapos mag-upload ako ng picture. Yan, lagay ko dito Air Jordan. Yan. So sample lang to para may mailagay lang tayo na product dito. Yan. Tapos kiklik na natin dito yung save. Okay, so nakapag-post na tayo ng isang product. Ngayon, ang gagawin natin, yung product page na sinasabi ni client dito sa trabaho na to, pupunta tayo dito sa online store. Yan, dito sa Teams, gagawa muna tayo ng Teams natin. So halimbawa, ito no, i-click natin dito yung customize kasi naka-default themes tayo. So, click ko yung customize. Yan, ito na yung control panel natin. Yan, tapos dito guys, click natin yung homepage. Ito, nakikita nyo yung dito sa taas. So, click nyo yung homepage. Tapos, click nyo yung product. Tapos, meron tayong default product na naka-assign. So, kung ano yung itsura nung makikita ng mga buyers, naka-default siya. So, magkikreate tayo ngayon ng template. Yan, dito sa template, halimbawa, lalagyan ko to ng serum. Yan, tapos, lalagay muna natin siya sa default products. Tapos, kiklik natin yung create template. Yan, so, ito yung pinaka-basic. Ito yung pinaka-default. So, ang gagawin natin dito ay i-customize natin. So, kung mapapansin nyo, kung i-scroll down, scroll natin, hanggang dyan lang siya. Ito na yung pinaka-default product natin. So, dito, mag-a-add tayo ngayon ng section. Okay, so dito guys sa gilid, i-click natin yung add section. So, click natin yung add section dito. Add section, tapos
kung mapapansin nyo, kapag kinlik natin siya or itinutok natin siya dito, halimbawa dito sa image banner, sa image slideshow, sa collage. So halimbawa lalagay natin yung collage. Pag kinlik natin yan, maa-add siya dito sa ilalim. Yan dito sa ilalim. So mag-upload tayo ng mga picture dito na base sa product na pinapasample sa atin ni client. So mag-a-add pa ako ng isa pa. Mag-a-add section ulit ako. Tapos, halimbawa, dito sa multi-row. So, i-click ko yung multi-row. Yan. So, kung mapapansin nyo, magkakaroon siya rito ng multi-row sa ilalim. So, ang gagawin nyo lang dito ay i-customize nyo yung pinaka-theme na to. Halimbawa, dito tayo sa serum. So, halimbawa, pag kinlik ko yung image na to, so, pwede natin siyang palitan. Ang gagawin ko, pupunta ako sa Lazada. Ida-download ko yung mga picture na nandirito sa ilalim. Halimbawa, eto, no? Try natin i-save, no? Right-click, save as. Lagay muna natin siya sa desktop. So, kung mapapansin nyo naman dito, naka-web file. So, hindi natin siya maisi-save, no? Naka-web file siya. So, gagamitan natin siya ng print screen. Or kung meron kayong light shot, gagamitin ko yung light shot, i-screenshot ko lang to, tapos isi-save ko siya. Para meron na akong pang main photo. So, gawa kayo ng folder sa desktop para mai-save nyo dito yung mga product. So, lalagyan ko siya ng number 1. Kiklik ko yung save. Tapos scroll down ko, liliitan ko lang ng konti para makuha ko yung buong picture. Tapos kiklik ko ulit yung light shot. So da-download ko siya isa-isa. Tapos save, number 2. Tapos dito naman, so print screen or kiklik natin ulit yung light shot. Yan, save, number 3. Hanggang sa ma-download natin yung mga to. Yan, so na-download na natin yung mga picture. I-upload na natin siya dito sa ginawa natin product page. So halimbawa dito, no, kiklik ko tong picture na to. Tapos kung makikita nyo dito sa gilid, select. Click ko yung select. Mag-a-add ako ng picture, pupunta ako sa mga dinownload ko hanggang sa i-upload ko na siya isa-isa. Yan, done. Yan, mapapalitan na siya ng mga image dito. Iisa-isahin lang natin to. So dito, kung meron kayong mga product na related dito, no, sa serum na to, so pwede nyo siyang i-add dito. Halimbawa, pag kinlik nyo yan, may lalabas dito na select product. Halimbawa, meron kayong similar, pwede nyo siyang i-add dito. Ito naman, kung meron kayong collections ng mga similar din sa product na to, so pwede nyo siyang i-add dito. No? Collection, dito naman ay product. Tapos, kiklik nyo lang dito yung select. Yan. Tapos, pwede kayo mag-create ng collection or kapag may collection na kayo, pwede nyo na siyang i-add dito. So, dito sa ilalim, so click ko to, mag-a-add ako ulit ng image. Yan, na-add ko na yung mga dinownload ko. Yan, so mamimili na lang ako dito, no, kung ano yung mga ilalagay ko sa mga... So, dito sa ginawa kong template. So, kiklik ko naman yung pangalawa. Yan, mag-a-add ako ng picture. Yan, yung how to use. Tapos, dito sa kabila, kiklik ko ulit yung select. So, maghahanap ako dito ng mga picture na about dito sa product na to. Yan. Tapos, pwede natin ibahin yung text. Halimbawa, yung text na to, no, yung raw, pwede nating ibahin yan. So, ang gagawin naman natin dito, kukuha tayo ng description. So, dito naman sa Lazada, kung saan natin makikita yung product. So, kukuhanan natin to ng description. Yan. Tapos, dito naman, click natin sa ilalim, hanap tayo dito. Yan, copy. Tapos, ipipaste ko siya rito. Yan. So, ganun din yung gagawin natin dito sa baba. Yan. Copy. Paste ko siya dito. Tapos, kukuha ako ng description. Yan. So, ganyan lang yung ginawa namin. Tapos, dito ganun din. No? Lahat to lalagyan natin ng mga description. Tapos, kukunin lang natin yung pinaka-title niya. Yan. Tapos, kukuha ako ng description dito. Yan. Copy. Tapos, ipipaste ko siya rito. Yan. So, ito na yung magiging template ng product. Yan. So, halimbawa, meron tayong product dito, meron tayong collection dito. So, kung mag-a-add pa kayo ng ibang section, halimbawa, ito yung pinaka-serum na pinapasample niya. So, ang gagawin lang natin, sa ilalim, lalagyan lang natin siya ng ibang mga description. Yan. So, pwede pa tayo mag-add. Kiklik lang natin yung add section na pwede nyo tong gawin. No? Pwede nyo kong sundan. Pwede nyo kong gayahin para makapag-practice din kayo. So, mamimili lang kayo dito sa gilid. Yan, kung ano yung mga gusto nyong ilagay. Kumbaga, gagawa kayo ng isang page ng product na nandoon na lahat ng mga information. Para kapag nag-select si buyer or pinindot ni buyer yung product na to, makikita niya sa ilalim yung details ng product. So, makikita niyo naman dito kung ano yung mga pwede nyong ilagay. Merong slideshow, may multi-row, may collapse. Ayan, makikita naman natin dito. Meron silang mga before and after. Kayo yung magde-design, no, nung pinaka-template. Yan. So, halimbawa, natapos na natin to, no? Meron na tayo rito. So, sir, ano nang susunod na gagawin natin? Ang nakalagay dito, sapatos. So, hindi to ang pinakatitingnan natin, guys. Hindi itong default. Ang titingnan natin dyan, itong nasa ilalim. So, pag sinave natin to, kinlik ko yung save dito sa taas. Tapos, bumalik ako dito sa pinaka-Shopify.
Tapos nag-add ako ng product. Ayan, add product. So kiklik ko dito yung add product. So halimbawa, kukuha na ako dito ng description sa Lazada. Ayan, so kukunin natin to. Halimbawa, ito lang yung pinaka-title natin. Tapos dito sa description, pwede kong kunin yung description na to. Copy. Pwede ko siyang i-paste dito. So lalagay ko na lang dito yung title sa ibabaw. Bold. Tapos pwede natin lakihan yung heading. Yan. Tapos dito sa images, i-upload natin to. Yan, open natin. Tapos lalagyan natin ng price. So halimbawa sa sample price nito ay 3,000. So naka-peso tayo, no? Tapos kung makikita nyo rito yung theme template, ito, theme template, lagay natin siya sa Serum. Ito yung ginawa natin na product template. Tapos kapag sinave natin to, so sa pinaka-ilalim, click natin yung save. Yan. Tapos pag pin-review natin, so click natin tong preview. So, ito na yung pinaka-product natin. So, kung makikita nyo dito, ito yung mga ginawa natin sa ilalim. Yan. See? Ayan yung pinapagawa ni client na product page. So, kapag naka-encounter kayo ng ganitong client na pinapagawa kayo ng sample, so, pwede nyong gawin to, guys. Now, pwede nyo tong video na to, pwede nyo tong magamit para mapasa nyo yung trial ni client dito sa Shopify Dropshipping. Okay, so ngayon, kung mapapansin nyo, yung mga picture sa ilalim, masyado siyang malalaki, no? So, pwede natin yan liitan. So, balik lang tayo dito sa Customize, tapos sa Product, dito sa Serum. Yan, click nyo yung Product, tapos kiklik nyo yung Serum. Yan. Tapos, kung mapapansin nyo dito, yung pinaka-picture neto, malalaki. So, pwede natin tong ibahin. So, dito sa gilid, nakikita nyo tong layout. So, from dito sa malalaking picture sa ilalim, so, pag iniba natin yung layout niya, ginawa natin thumbnail carousel, yan, magiging ganito yung picture niya sa ilalim. Yan, so parang magkakaroon siya ng arrow dito para makita pa yung ibang mga picture. So, pag kinlik natin yung save, tapos babalik tayo dito sa product natin, pag nirefresh natin yan, magiging carousel na siya. Ayan. So, ito na yung pinaka-product natin. So, ito na yung pwede natin maibigay kay client na sample ng product page na pinapagawa niya. So, ito yung ginawa ko dito sa client na to. At nagustuhan niya naman, guys, no? Yung ginawa natin na product page dito sa Shopify. So, dito makukuha natin yung client sa mga sample na trabaho na minsan hindi natin alam kung anong gagawin. So, sana makatulong sa inyo yung video na to para kung magkaroon kayo ng client na pagagawan kayo ng ganitong product page sa Shopify, magagawa nyo na siya. Pwede nyong sundan yung ginawa ko. Pwede kayong mag hands-on dyan sa bahay nyo, sa computer ninyo. So, pwede nyo itong gayahin. Okay, guys, no, sana nakatulong sa inyo yung video na to. Kung naghahanap kayo ng mga courses about dito sa e-commerce work from home na ginagawa natin, so pwede kayong bumisita sa va4ecomcourse.com na ilalagay ko yung link sa description. So sana nakatulong sa inyo yung video na to. So yun lang po at maraming salamat.